Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tulad na napagkasunduan, nagpasa na ng resignation paper si Camille at nang tanungin siya ng kanyang coworkers kung bakit biglaan ang pagre-resign niya, ay naghihiyawan ng mga ito sa kilig at tuwa nang sabihin niya na ikakasal na siya. Nagtaka man ang mga ito dahil kay Dave siya ikakasal at hindi sa kanyang boyfriend na si Ryan. Tinanggap naman ng mga ito ang maikli niyang explanation na hindi sila nagkasundo ni Ryan at whirlwind romance ang sa kanila ni Dave. Yun naman talaga ang totoo. When it came to Dave, whirlwind talaga ang nangyari. Hindi man romance ang nangyari pero talaga namang parang ipo-ipo ang dating ni Dave sa buhay niya. Nawasak, nagulo, at walang kasiguraduhan na maayos pa ang lahat sa buhay niya pero lahat ng agam-agam ay handa siyang tanggapin. Walang pader na hindi niya kayang harapin. Magkasama lang sila at maging ganap na ina ni Calex. Last day na ni Camille sa bangko na kanyang pinagtatrabahuan. Nagpaalam si Camille sa kanyang mama na gagabihin siya at magpapakain siya sa mga coworkers niya bilang huling pagkakataon na magkakasama sila sa trabaho. Papalabas na sana sila ng bangko nang biglang dumating si Dave. Nagulat pa si Camille na makasalubong nila si Dave sa pinto ng bangko. Anong ginagawa mo rito? Ang takang tanong ni Camille. Wala kasing sinabi ito na susunduin siya. Madalas naman kasi na nagsasabi muna ito bago ito dumalaw. I'm sorry kung di ako nagpasabi. Nasa area lang ako, galing ako sa business meeting kaya naisipan kong sunduin ka na. Ang paliwanag nito. Saan ang punta ninyo? Ang dugtong na tanong ni Dave nang mapansin na palabas silang lahat. Pauwi na ba kayo? Ililibre kami ni Camille. Last day na kasi niya rito sa amin kasi kukunin mo na siya. Ang sagot ng isa niyang kasamahan na hindi naitago ang kilig. Ganun ba? Ang sagot ni Dave, and he gave them that amused smile of him na hindi pumapalya sa paghalukay ng tiyan ni Camille sa tuwing makikita niya ang mga iyon. Pwede ba akong sumama? Ako na ang mag-treat sa inyo, please? Ang request ni Dave. Nag-alangan si Camille. Kilala niya ang mga kasamahan niya. Halos ilang taon siya nagtrabaho kasama ang mga ito at alam niyang kapag napalagay na si Dave sa kanila, ay uulanin nila ito ng tanong at alam niya ang magiging topic ng usapan nila ay ang tungkol sa kanila ni Dave. Oo naman, di ba Camille? Ang sagot ng branch manager nila na ngayon lang sasama sa lakad nila, kaya naman nahiya si Camille na tanggihan ito. Sige. Ang pilit na sagot ni Camille na may pilit ng ngiti. Mukhang sasakit yata ang kanyang labi dahil sa puwersahang pagbanat ng kanyang mga pisngi. I know just the place, ang sagot ni Dave sa kanila, and he motioned for them to follow him. Sige, Mr. Dave, mauna ka, susunod ako. Ang sagot ng branch manager nila na may sariling sasakyan kaya nahati ang group nila. Alright, and please just call me Dave. After all, you're my future wife's friends. Ang sabi nito, hindi talaga nawawala ang charm nito pagdating sa mga babae dahil mukhang nakuha niya agad ang loob ng manager nila at ng mga kasamahan niya sa bangko. Ang ngit-ngit na sabi ni Camille sa sarili. Hinalikan ni Dave ang pisngi ni Camille na ikinagulat ni Camille. She looked at her co-workers at napakagatlabi ang mga ito sa kilig. I'll carry that for you. Ang malumanay na sabi ni Dave sa kanya, sabay kuha ng hawak niyang bag na gustong ihampas ni Camille sa pagmumukha nito. Hinawakan siya nito sa kanyang bewang para alalayan siya habang naglalakad sila papalapit sa sasakyan nito. She knew na palabas lang ang sweetness nito para sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. He opened the passenger door for her at inalalayan siya makapasok sa loob ng kotse. At talaga namang ladies man si Dave. Siya rin na nagbukas ng pinto ng backseat para sa kanyang mga kasama. Bago ito mabilis na naglakad patungo sa driver's side, he opened the door and climbed inside. Everybody's settled in? Ang tanong ni Dave sa kanila while he closed the driver's door
at isang malakas na yes at yeah ang narinig sa loob ng sasakyan maliban kay Camille na nananatili na tahimik na nakaupo. "Oh, honey, your seatbelt." Ang malambing na sabi ni Dave sa kanya at nagulat siya nang ayusin ni Dave ang seatbelt. His fingers brushed her breast nang ayusin nito ang strap sa kanyang dibdib and he sucked in his breath the moment his fingers made contact with her breast. Dave tried to hide what he felt. He didn't intentionally brush his fingers on her breast, pero dahil sa inayos niya ang strap ng seatbelt, ay dumampi ang kanyang mga daliri sa maambok na dibdib nito, and he felt it, the electricity-like feeling that coursed to his nerves. He swallowed his emotions para mabura ang naramdaman niya. Ready?" Ang tanging sambit niya, sa kanya itinuon ang kanyang atensyon sa pagmamaneho. Nagpunta sila sa The Hub, isa itong bar and grill within Metro. Isang patron si Dave sa lugar na ito dahil sa tuwing may kausap itong client ay dito niya dinadala to wine and dine and to talk business. Kahit papuno na ang lugar ay mabilis silang nakakuha ng table at tulad ng inaasahan, Dave drew the crowd's attention to them at katulad ng kanina, napaka-attentive ni Dave kay Camille. He asked if she was comfortable sa napili nilang lugar. She only murmured a yes bilang sagot, pero di niya napigilan ang mapasulyap sa paligid. Natatakot siya na in any minute ay biglang may sumugod na lang sa kanya na asawa nito at iyon ang kinatatakutan niyang mangyari. Naalala niya ang sinabi ni Kelly sa kanya na hindi siya patatahimiki ng asawa nito. Natakot tuloy siya na lumabas kasama si Dave at baka maeskandalo siya. Pero ang ipinagtataka ni Camille ay kung paano sila maikakasal ni Dave. Was he annulled already? At hindi pa rin matanggap ng asawa nito? Kaya ginugulo pa rin ito sa Dave at ang babaeng nakakarelasyon nito? Dahil kung hindi pa sila hiwalay ng asawa nito, ay bakit pumapayag ito na publicly kung mababae itong si Dave? Camille took a glimpse at Dave and she realized na ngayon pa lang sila ulit nagkita ni Dave. Hindi pa sila ulit nakakapag-usap kaya hindi pa niya naitatanong dito ang tungkol sa asawa nito. Dave put his arm at the back of Camille's chair habang ang isang braso nito ay nakapatong sa lamesa and he moved closer to her kaya bumabangga ang mahaba nitong hita sa tuhod niya and he moved his head closer to her car and her heart started to beat wildly inside her chest. "You're quiet. Are you okay?" Ang bulong ni Dave sa tenga ni Camille. His voice was so warm that she had goosebumps all over her body. The way he leaned closer to her made them look more intimate together, and she felt a tingling sensation all over her veins. Camille cleared her throat. Oo, okay lang ako. Ang pagsisinungaling niya dahil ang totoo ay sobrang lakas ng kabog ng puso niya sa kanyang dibdib. Agad silang binigyan ng menu at buzzer at nang nakapili na ang mga kasama niya, ay pinindot na ni Dave ang button ng isang buzzer. Mabilis na lumapit ang isang waiter sa kanila. Pagkasabi ng order, ay nagdagdag pa si Dave ng kanyang usual order. "Okay lang ba sa inyo ang uminom ng kaunti?" Ang tanong ni Dave sa kanila. "They have a bar at the back." "Naku, next time na lang Dave, magdadrive kasi ako." Ang tanggi ng branch manager nila. "Of course," ang nakangiting sagot ni Dave. "Oh babe, let me help you with that." Ang sabi ni Dave kay Camille nang tatanggalin nito ang suot na blazer. Camille wanted to yell at him para sabihing tigilan na ang pagkukunwari nito, but instead of making a scene and said something harsh to him, she gritted her teeth at hinayaan niyang tanggalin ni Dave ang blazer niya. She felt the brush of his fingers on her shoulders, down to her arms, and she could feel the heat of his touch. She glared at him for giving him the discomfort at mukhang alam na ito ni Dave dahil ginitian siya nito ng nakakainis. "So, Dave, paano mo ba napao itong sa Camille? Ang alam namin, ikakasal na siya next year sa BF niyang si Ryan." Ang umpisang pag-usisa ng isa sa mga teller. Ito na nga ba ang kinatatakutan niya? Ang sabi ni Camille sa sarili. Hindi agad nakasagot si Dave dahil naglagay ng mga plato, paso at kubyerto sa ibabaw ng kanilang lamesa. "I met her kasi I've known that I had a son on her sister. Then, the moment I saw her, it just hit me
na I have to have my son and I have to have his mommy too. Ang sagot ni Dave. Napakunot ang noon ni Camille sa sinabi ni Dave. Half the truth of course ang sinabi nito dahil ang gusto nito makuha ay ang anak at hindi siya. But still, hinayaan niyang si Dave ang magpaliwanag ng lahat. Sabi ko na nga ba, love at first sight? Ang sabi ng isa. Love at first sight? Baka puro fight, ang sabi ni Camille sa sarili. May boyfriend siya. Paano mo siya naagaw sa boyfriend niya? Ang tanong ng isa pa. Dave gave them the charming smile of his. It's very obvious na hindi naman talaga mahal ni Camille ang Ryan na yun. Ang sagot ni Dave. Camille faced him and gave her a shocking look. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Dave. Dave only winked at her. Pero, bakit ang bilis ha? Napa-oo mo agad si Camille? Ang sagot ng isa pa. Samantalang si Ryan, ang tagal na nila ngayon lang nag-alok ng kasal. Obviously, mas mabilis ako kay Ryan. Ang nakangiting sagot ni Dave at nagtawanan ng mga kasama nila sa lamesa. Namula naman ang pisngi ni Camille at nanggigigil na siya. Gusto na niya itong sakalin para manahimik. Uminom na lang siya ng tubig kaysa sa magsalita. I made her an offer. She could never resist. Ang malamang sagot ni Dave. Kung hindi siya magpapakasal sa akin, mawawala ako sa kanya. Kaya mabilis ko siyang napa-oo. Ayaw niyang malayo na sa akin. Ang sagot ni Dave, sabay hawak sa kamay ni Camille at hinagkaniyon. Camille caught her breath. The moment Dave's lips touched her hand, then he looked at her. With that odd look in his face, tila ba naapektuhan din ito sa kanyang ginawa. Lalong nag-init ang pisngi ni Camille. She snatched her hand from his grip at laking pasalamat niya na dumating na ang pagkain at natuon na ang kanilang atensyon dito. Masakit man sa loob ay umalis na ang kanyang mga mama patungo sa Bataan. Doon na ito maninirahan sa kapatid nitong Balo at wala ring mga anak na kasama sa bahay. Inabot ni Camille ang isang envelope sa ina bago pa ito sumakay sa isang moving truck na inarkila nila para magdala ng mga gamit. Tiningnan pa muna ng kanyang mama ang malaking brown na envelope na kanyang hawak. Ano ito? Ang tanong ng kanyang mama na nakakunot noo. Ma, separation pay ko po. Nakuha ko agad. Gamitin niyo po pang negosyo sa Bataan. Ang pagsisinungaling ni Camille. Okay, makakatanggap siya ng separation pay. Pero hindi ito ganun kalaki kumpara sa halaga na iniabot ni Dave sa kanya. Nang ihatid siya nito pagkatapos ng dinner nila kasama ang mga katrabaho. Naalala ni Camille kung paano pa sila nagtalo ni Dave dahil ayaw niyang tanggapin ang ibinigay nitong halaga. Hindi ko matatanggap yan. Ang galit na sabi ni Camille kay Dave habang nasa loob sila ng kotse nito at nakaparada sa labas ng kanilang bahay. Oh, for Christ's sake, take it! Ang galit ding sabi ni Dave. Pero, napakalaki nito, Dave. Ang kunot noong sagot niya. Dave sighed. Ay, just look at it as a payment ng pagkakautang ko sa pag-aalaga mo kay Calex. Ang sagot ni Dave. Walang kapalit na halaga ang pag-aaruga ko kay Calex. Ang galit na sagot ni Camille. Mami niya ako. Giit pa nito. I know. Okay. I'm sorry kung masama ang dating sa'yo pero hindi ko na alam kung anong sasabihin para tanggapin mo ang pera. Ang sagot ni Dave na tila ba napapagod na sa pagkontra niya lagi rito. Please, just... He sighed. Please, just take it, Camille. Regalo ko sa mama mo dahil ibinigay ka niya sa akin bilang mommy ni Calex. Ang sabi muli ni Dave. Hindi ako nabibili? Ang sagot na naman ni Camille. Arj! Dave groaned out loud at napayuko na lang ito sa manibela. Please, just please take it. Pagmamakaawa ni Dave. Ibang-iba si Camille sa mga babaeng nakasama niya. Ibang-iba ito kay Emily. He thought. Napabuntong hininga si Camille. Alright, thank you. Ang sabi ni Camille, then Dave sighed with relief. At iniabot na nga niya ang envelope sa kanyang mama na tinanggap naman ito at nagpasalamat sa kanya. Niyakap pa nitong muli si Calex para halikan sa pisngi. Ingatan niyo po ang sarili niyo, mama. Ang bilin ni Camille sa ina. Iyang sarili mo ang ingatan mo. At sana, di pa huli ang lahat para magbagong isip mo at makaatras ka pa sa buhay na pinasok mo. Ang sabi ng kanyang mama,
bago ito pumasok sa loob ng moving truck. Pilit na nilunok ni Camille ang namuong emosyon sa kanyang lalamunan. Ayaw niyang ipakita sa ina na nasasaktan siya at siya man ay may pangamba sa desisyon niya. At ngayon, nag-iisa na lamang siya. Maliban kay Calex, wala na siyang ibang masasandalan pa. Dito po sa kabilang side ang babae, dito naman po ang lalaki, ang sabi ng mga tauhan sa loob ng PSA. Bitbit si Calex sa carrier, lumapit si Camille sa lalagyan ng mga form. Kinuha niya ang kulay green na papel para masulatan ang application nila for Sanomar. Nasa kalagitnaan pa lang siya ng pagsusulat na napitan siya ng gwardya. Halata kasing hirap siya sa pagsusulat habang nakatayo at bitbit ang napakabigat ng si Calex. Ma'am, pwede po kayo maupo muna sa loob habang nagsusulat po kayo para hindi po kayo mahirapan. Ang sabi ng gwardya sa kanya. Sige, salamat. Ang sagot ni Camille. Maglalakad na sana siya papasok nang tawagin siya ni Dave. Natapos nang mag-fill up ng kanyang form at nasa kabilang side ng hall na designated para sa mga lalaki. Huminto sa paglalakad si Camille at hinintay siya ni Dave. Are you finished? Ang tanong nito sa kanya. No, hindi pa. Mauupo muna ako habang nagsusulat. Ang sagot ni Camille. Dave sighed, sounding irritated. Sabi ko naman sa'yo na ako na ang magkakarga kay Calex. Ang laki-laki na ni Calex, mas malaki pa yata ang braso niya sa'yo. Ang exaggerated na sabi nito sa kanya. I'm fine, ang sagot ni Camille. Akin na si Calex, na matapos ka na dyan at makaalis na tayo. Ang sabi ni Dave, sabay hawak sa ilalim na magkabilang side ng carrier ni Calex. At di na naman sinasadyang madampian ng mga daliri ni Dave ang pareho niyang dibdib. And she knew na napansin din iyon ni Dave dahil bigla itong napatingin sa kanyang mga mata. Naramdaman din kaya nito ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso? At naramdaman na naman niya ang tila electric current na dumaloy sa buo niyang katawan, lalo na pagitan ng kanyang mga hita. Dave cleared his throat and nodded at her at siya naman na nagsuot ng carrier ni Calex. Sige na, tapusin mo na ang ginagawa mo. Ang sabi sa kanya ni Dave. Mabilis na naupo si Camille and she forced herself to brush off the feelings she felt kanina. No, hindi siya dapat makaramdam ng desire kay Dave. Magiging katawa-tawa lang siya. Sumimangot ang mukha ni Camille dahil sa inis sa sarili dahil sa nararamdamang atraksyon kay Dave. Kaya nang matapos siya, ay galit na inabot ni Camille si Calex. Tapos na ako, akin na si Calex. Ang galit niyang sabi kay Dave na nag-e-enjoy sa pagkausap kay Calex. Muli na namang kumunot ang noon nito dahil sa tono ng kanyang salita. Ako na ang pipila para magbayad. Tinanong ko kanina na pwede namang isahang bayad na pala. Ang sagot ni Dave. O yan! Ang padabog na pagbigay ni Camille ng papel na hawak niya sa nakaabot na pala ni Dave. Meron ka ba ngayon? Ang inis na tanong sa kanya ni Dave. Ano? Ang takang tanong ni Camille. May menstruation ka ba ngayon? You're acting like someone spit in your coffee lately. Ang inis na tanong ni Dave. Namula ang mukha ni Camille. Akin na si Calex? Ang sabi ni Camille na di man lang bumuka ang bibig. I'll take him. Di ba Calex? Para matuto na siya kung paano magbayad. Ang sagot ni Dave sa kanya. Sabay ngiti sa anak. Lalo lang nainis si Camille. Ako na ang magkakarga kay Calex? Bakit ba? Hindi ko naman siya itatakas. For Christ's sake, ikakasal na nga tayo, pwede ba? Maupo ka na lang dyan at problemahin mo ang PMS mo. Ang mapang-asar na sabi sa kanya ni Dave bago ito tumayo at pumila sa payment. Sinundan lang ng tingin ni Camille ang malapad na likod ni Dave. Visit? Bulong niya. Kinuha na lang niya ang kanyang cellphone at tinext niya ang kanyang mama para kamustahin ito. Ilang minuto rin na nagtagal bago bumalik sina Dave at Calex. Naupo ito sa kanyang tabi pero kita sa mukha niya na iritado pa rin siya kay Dave. Mukhang di pa humuhupa ang PMS ng mami mo, no, Calex? Ang tanong ni Dave kay Calex na pangaasar kay Camille. Biglang umiyak si Calex. Oh, shh, my brave son, don't cry. Ang bulong ni Dave kay Calex pero hindi tumigil ang pag-iyak nito. Iyan, pati si Calex? Hinawaan mo ng sumpong mo. Ang inis na sabi nito kay Camille. Napanganga si Camille at nagpanting ang tenga niya sa sinabi ni Dave. Sumpong?
Akin na si Calex, ginugutom na yan. Ang galit pero pabulong na sagot ni Camille. Nagsisimula na kasing kumuha ng atensyon si Calex. Oh, you're hungry. Thank God. Akala ko, nakuha mo na ang topak ni Mami. Ang patuloy na pangaasar nito sa kanya bago inabot ni Dave si Calex sa kanya. Camille greeted her teeth. Talagang sinusubukan siya nitong kumag nito, ang sabi ni Camille sa sarili. Kinuha niya ang feeding bottle ni Calex na nasa diaper bag na dala niya. Inalis niya sa Calex sa loob ng carrier nito at padabog na inabot ang carrier bag kay Dave. O yan, hawakan mo, ang galit na sabi ni Camille. Saka padabog na inilapag ang carrier ni Calex sa mga hita nito. Oh, be careful, ang pabulong na sabi sa kanya ni Dave at namula ang pisngi ni Camille. Talagang kailangan niya makabawi rito. Ang pagngit-ngit ni Camille. Iniabot ni Camille ang bote kay Calex at agad itong hinawakan at inilagay sa bibig nito ang tsupon at malakas na sinipsip ang gatas. Good job, Calex, ang sabi ni Dave, pero natigilan siya sa sinabi ni Camille. Nasaan ang asawa mo? Natigilan si Dave sa kanyang sinabi. She saw his face turned stern. His wide smile turned into tight pursed lips, and his gray eyes lost its twinkle, and now it was filled with anger that's directed at her. How did you know about my wife? Ang galit pero mahina na tanong ni Dave. Kung ang ibang babae ay tumitiklop kapag lumabas na ang Irish temper nito, ay iba si Camille. She looked at him squarely. Nagpunta ang, she sighed. Current or ex-girlfriend mo na si Kelly sa bahay para kausapin ako. Ang galit na sagot ni Camille. She noticed his jaw twitch. He's probably trying to contain his anger. She thought, galit kanino? Sa kanya o sa girlfriend na hindi niya alam kung ex na nito? Gusto niyang huwag kong ituloy ang magpapakasal ko sa'yo? Ang dugtong pa ni Camille. What did you tell her? Ang tanong ni Dave na mas malumanay. Na hindi ko magagawa dahil you made me an offer I couldn't resist. Ang sagot ni Camille. Which is the truth, she thought. Sana, bago ka nakipag-break sa girlfriend mo, ay ipinaliwanag mo muna sa kanya kung anong dahilan. Hindi yung susugurin ako sa bahay na parang ako ang other woman at relationship breaker at ako pa ang sasagot sa mga tanong nito. Ang galit na sabi ni Camille at tumikom lamang ang mga labi ni Dave. Now, what about your wife? Ang muling tanong ni Camille. What did you know about her? Ang galit na balik tanong sa kanya ni Dave. Nothing, Kelly said. She doesn't know what she's talking about. Dave cut her off. Well, where's your wife? Paano tayo maikakasal kung may asawa ka na? Ang muling tanong ni Camille. Pero tumikom lalo ang bibig ni Dave. Hindi susuko si Camille. Kailangang makakuha siya ng sagot sa lalaking ito. Kahit pa arrangement lang ang kasal nila, ay ayaw pa rin niya maging kabit. Hindi ako magpapakasal sa iyo kung may asawa ka, ang mariing sabi ni Camille. Dave snorted. As if we're going to get married because we love each other, he said sarcastically. As if I'm going to fall in love with an egotistical man like you? Ang sagot na pang-iinsulto ni Camille. And Dave trying to control his temper. Pero hindi siya natatakot. She's not going to get involved with a married man. Where is she, Dave? Where is your... She's dead. Ang pabulong pero emosyonal na sagot ni Dave. Camille was stunned with his answer. Dead? Pero sabi ni Kelly, I don't understand. Kung patay na ang asawa mo, bakit sabi ni Kelly na hindi ako patatahimikin ng asawa mo? Ang naguguluhan na tanong ni Camille kay Dave. You stay my wife out of this. Wala siyang kinalaman sa pagpapakasal natin, kaya wag mo nang babanggitin ang asawa ko sa usapan. Ang mariing sagot sa kanya ni Dave. As if naman na gusto ko magpakasal sa'yo. Ang sagot ni Camille. Kung ibinigay mo lang sana sa akin si Calex, I don't have to marry you. He spat at her. Kung di mo isinisiksik yung sarili mo kay Calex at lulubayan mo kami, hindi ako magpapakasal sa'yo. Ang galit na sagot ni Camille. Sabay tayo niya, bit-bit si Calex at diaper bag. Bigla ring tumayo si Dave na makita ang ginawa niya. Where are you going? Ang takang tanong ni Dave. Pagtayo nito at hinawakan siya sa braso at marahan siyang inila para pigilan siyang umalis. She shook her arm to let go of his grip. Aalis na ako. Walang mangyayaring kasal.
Ang galit na sabi ni Camille. Wala siyang pakialam kahit pa may mga tumitingin sa kanila. Oh, no, you won't. You stay here. Dahil sa ayaw mo sa gusto mo, ay ikakasal tayo. Ang mariing sabi sa kanya ni Dave before he pulled her down to take her seat. She looked incredulously at him. Mas magulo pa pala ang utak nito kaysa na nasisiraan ng ulo. I thought, you don't want to be married to me. Now, gusto mong matuloy ang kasal? Ano ba talaga? Make up your mind. Ang galit pero pabulong na sabi niya kay Dave at itinutok pa niya ang hintuturo sa kanyang sentido. Calex needed a mother. At ikaw yun. As much as possible, ayaw kong kumuha ng ibang mag-aalaga kay Calex. And you're very suitable to be his mom. Ang sagot ni Dave. Of course, I'm suitable. Mami niya ako. Ang giit ni Camille. That's exactly my point. Kaya nga dapat maikasal tayo so Calex would have you to be her mom. Didn't I told you na hindi matutuloy ang kasal mo kay Ryan? He reminded her. Camille looked at him. She was dumbfounded. Nagsalubong ang kanyang mga kilay at bahagya siyang napanganga. Nang marinig ang mga salitang lumabas sa bibig ni Dave, hindi makapaniwala si Camille nang mapagtanto niya ang sinabi nito noon sa kanya sa loob ng kotse. You planned all this? She seated, her eyes squinted at him. Of course, I won't be a successful oil tycoon kung hindi ko pinag-aralang mabuti ang mga hakbang ko. Then Dave gave her a smile and she fought the impulse to slap that smug face of his. Tapos na bang dumedi si Calex? Ang tanong ni Dave. Then he looked down at his son na nakakandong kay Camille at nginangat-ngat ang tsupo ng bota nito. 3 days bago ang release ng Sanumar, kung tapos na si Calex. Uuwi na kami. Ang sagot ni Camille. Ayaw na niyang makasama ito na matagal ngayong araw. Diyos ko, kung sa loob ng ilang oras ay wala na silang ginawa kundi ang magsinghalan, paano pa kaya kung kasama niya ito sa bahay? Ang tanong ni Camille sa sarili. I think we better start planning the wedding. Buy some clothes and a ring. Ang sabi ni Dave. Gusto niya sanang sabihin na sa ibang araw na lang. Pero dahil sa nasa labas na rin sila at para isang lakaran na lang at para pagkatapos nito ay di niya na muna ito makita sa mga susunod na nalalabing araw ng buhay niya na sila na lang dalawa ni Calex bago ang kasal. Kaya pumayag na siya sa suwestyon ni Dave. Tumango siya. Okay, nang matapos na ito at hindi na muna kita makita. Ang busit na sabi ni Camille at isang nakakainis na tawa lang ang isinagot ni Dave.